At napakasarap nga po ng ulam natin ngayong araw mga ka-friendsi. Dahil nga po tayo ay magaluto ng boneless chicken. Nakaakyat na nga po ang tirador ng buko. At pagdating nga po sa akyatan sa mga puno ay naku po ay tayo dyan ay sanay na sanay na. At para nga po lalong sumarap yung ating alutuing manok ay ababad po natin ng magdamag yan sa sabaw ng buko. At lagyan din po natin sa loob para talaga naman pong nanonood yung sabaw ng buko. At dahil nga po matamis ang sabaw ng buko ay dito po natin ari ababad. At ayan na nga po siya na ibabad na po natin siya ng magdamag. At simulan na nga po natin siyang tanggalan ng mga buto. At kung nakakapagsalita nga po aring manok na ari ay naku po ay talaga namang ari mapapahiyaw sa aroy. Ikaw po baga naman ang tanggalan ng buto ay nako ay awang kulaang sa iyo pag hindi ka na paaring kingking. Ang una po nating tinanggalan ng buto ay yung kanyang hita. Ay madali lang po talaga magtanggal ng buto basta po baga ay ating adahan-dahanin laang. At kung wala naman po kayong apuntahan ay wag naman po kayong magamadali. Ay ari pong balugbog ng manok ay adahan-dahanin po ninyo ng pagtanggal. Dahil po pag hiniklas ninyo yan bigla ay naku po ay talaga namang mabubutas ang balugbog niyan dahil nga po manipis ang balat dyan. At yung mga tinanggal nga po nating mga buto dyan ay wag po nating atapon dahil yan po ay pwede pa nating adobuhin. At yung buto nga po sa pakpak ay wag na nating atanggalin para po yung manok ay pwede pang lumipad. Hindi na po natin tinanggal yung buto sa may pakpak gawa nga po ng sobrang nipis ng balat niya doon. At pagkatapos nga po nating operahin yung manok ay tanggalan pala ng buto ay tayo naman po ay maggayat-gayat ng mga gulay. Ay ari po ang ating apalaman dun sa ating manok. Ay ari naman po ay asamahan natin ng giniling na manok at baka sabihin naman po ninyo aba ay pulos gulay na lang ang palaman. Ay kung vegetarian naman po kayo ay pwede naman po na gulay ang palaman. At hindi rin naman po makakapagreklamo yung manok kahit ano pang ipalaman ninyo sa kanya. At para nga daw po hindi agad maubos ang masarap na ulam ay lagyan mo daw po ng maraming sili. Ay wag naman po ninyong akadamihan para hindi halata. At bago nga po natin ipalaman yung ating giniling na manok ay isang kutsa po muna natin para po talaga namang lutong-luto. At pagkatapos nga po ng ilang minuto ay ayan naluto na po yung ating giniling. At timplahan na po natin yung ating apalaman sa manok. At ilagay na nga po natin dyan yung ating mga tinadtad na gulay. At syempre hindi mawawala ang ating oyster sauce, asin at saka ay paminta. At para po lalong sumarap yung ating inaluto ay samahan na rin po natin yan ng pagmamahal. At lagyan na po natin ng palaman aring manok at baka po baya naman ari ay makalipad pa. Ay nako mahirap na at baka wala pa tayong ulamin. Tahiin po muna natin yung kanyang unahan at pag po inalagyan natin ay nalusot din eh. Ayanong sarap po na rin kainin pag naluto na at pag kinain mo po ay wala nang istorbo, kain na lang po ng kain at wala nang buto. Kahit nga po ikaw ay bungal ay pwede mo po aring kainin at pag ari po ay naluto ay napakalambot. Dapat po ay medyo marami ang ating alagay na palaman para po pag tinahin natin ay nakabutog pa rin yung manok. At pagkatapos nga po nating lagyan niya ng palaman ay atin na po yan tahiin. Dapat po ay talagang tahing-tahi, wala po tayong makikita dapat na butas dyan. At kahit nga po yung puwit niyan ay walang butas, ay mahirap na po baya naman at baka may sumilip. Dahil nga po sa sobrang nipis ng balugbog niya nung tinanggalan natin ng buto ay nagkabutas. Kaya po ang agawin natin dyan ay atahiin po natin. Sobrang nipis nga po niya ay nako ay parang pag naluto ito ay maputok. At dahil nga po wala na siyang butas at tapos na natin siyang tahiin ay isalang na po natin siya sa ating pangmalakasang oven na lata. Kahit nga po pag ganari-ganari lang ang aking oven na lata ay talaga namang napakadami ko nang naluto din eh. Yanong tipid pa sa kuryente. Hinay-hinay lang po ang ating paggatong para po hindi mabigla ang pagkakaluto ng ating manok. At ayan na nga po luto na yung ating manok. Pagtanggal ko nga po ng takip ng lata ay talaga naman pong nasimoy ang amoy, napakabango. Dahil nga po lutong-luto yung ating pagkakaluto sa manok ay talaga naman pong pumutok na. Kaya naman po ang tawag natin dito sa niluto nating ari ay chicken boneless pinaputok. At ayan na nga po talaga naman pong napakalambot ng kanyang pagkakaluto. Kahit nga po napakainit pa niya at talaga namang nausok-usok ay atin ang tikman yan. At pag kinagat mo nga po yung laman ay talaga namang napakalambot. At pwedeng-pwede po talaga siyang kahit papakinlaang. Makamasarap din po itong pulutan ay nako ay talaga naman pong panalong-panalo ang ganare. At kahit nga po napakainit ay talaga naman pong walang patawad. Ang bala ko laan po talaga ay mamapak ng manok pero hindi ko po talaga kaya ang walang kanin. Dahil nga po napakasarap ng ating pagkakaluto ay talaga naman pong napakadami na naman ang ating nakain. At pagkatapos nga po nating maubos yung isang platong kanin ay napakasarap naman po ang mamapak na ring manok. Ay napakasarap naman po talagang kumain. Mga ka-friendsi, thank you for watching!